Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries at ito po yung karuktong ng ating pinapaliwanag, ating mga komento at opinion patungkol sa nangyaring impeachment trial, day 1. Ano mga kababayan? Ngayon po, bago tayo magpasimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like mga kababayan. Binabasa ko po ang inyong mga comment. Maraming pong salamat sa inyo mga kababayan. So ngayon mga kababayan, so maganda yung naging palitan ng opening remarks o statements ng lead counsel ng prosecution at ng defense. Bagamat nakita ko, para sa akin, o personal ko po itong opinion, yung kaibahan. Kasi wala akong nakuhang sagot nun sa defense, mga kababayan. Ang sinasabi lang ng defense, ano, basically, no, ito'y pamumulitika kasi 30 million, 32 million bumoto dito. Yung ngayon, ang gusto nyo lang patanggalin. Mga kababayan, hindi po yun, para sa akin, hindi po yung magandang argumento. Tandaan po natin yung si Erap Estrada, nung siya'y nanalo, napakalaki ng lamang niya sa pangalawang sa 1998 elections. Pero bakit po siya na-impeach at hindi kalaunan na-convict pa nga siya noong 2007 dahil sa kasong plunder? Kasi may ginawang mali, mga kababayan, at napatunayan. Hindi naman ibig sabihin na pag binoto nyo ang isang tao, hindi na magkakamali yun eh. Hindi nagagawa ng mali. So, para sa akin, weak argument yon. So dumaan lang siya sa mga argumento at technicalities na para bang pinupolitika lang si BP Sara. Pero doon naman sa kabila, yung pinapaliwanag ni Congresswoman Luistro, yung kanyang opening statement, pinaliwanag niya doon eh. Simula siya doon sa 612 million na budget na confidential fund na nilagay sa DepEd, tapos kung ano-ano nilagay nilang pangalan, Mayor Grace Piatos, na walang record, mga kababayan, na walang record sa government agencies, walang birth certificate, marriage certificate, death certificate, at kung ano pa man. Hindi natin alam kung may lalabas na Mayor Grace Piatos sa trial. Kasi kung meron man, mahirap naman siguro na patunayan na siya yun kung wala siyang record, saan siya nag-aral, o etc. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, kapag walang lumitaw, lalakas naman yung argument ng kabila na talagang walang tao. Talagang gumawa lang sila ng pangalan para ma-release ang pera. Di po ba? May problema talaga yun. Talagang may pananagutan sila doon, mga kababayan. Ngayon, yung sa threat, may gusto lang po ako ipunto. May video po ako patungkol dito. Ano? Yung sinasabi doon sa Article 282 ng ating Revised Penal Code. Mga kababayan, yung grave threat o yung threat, mga kababayan, yun po yung pagbabanta sa buhay ng isang tao, sa kanyang pamilya, di ba ba? Sa kanyang property, to inflict harm. Ang Tagalog po ng threat ay banta. Di po ba? Hindi ibig sabihin kapag halimbawa, pinagbantaan kang papatayin ka, hindi kailangan mapatay ka muna para sabihin may threat. Pag sinabing nagbanta, para masabi mo nagbanta, dapat mayroon kang pagbabanta. Yun yung gusto kong sabihin, mga kababayan. Ngayon, yung sinasabi nilang walang pagbabantang ginawa si BP Sara, doon ako naguguluhan. Kasi napanood natin lahat napakinggan natin, mga kababayan, di po ba? Hindi naman kailangan mamatay muna yung mga sinabi niyang kailangan mamatay para masabing nagbanta siya. May threat, mga kababayan. Yun ang pananaw ko. Ang Tagalog ng threat ay banta. Nagbanta ba siya? Yes or no? Sagutin niyo, mga kababayan. Kung yes ang sagot ninyo, so malinaw. Bakit ang ibang mga tao, yung mga maliliit na mga mamayan, kapag may nagagawang mali, napaparusahan. Pero to, malalaking tao ito, mga kababayan. Pero nakakalusot. Actually, mga kababayan, kung babalikan niyo po ang history ni Vice President Sara Duterte, yung mula sa nanapak ng sheriff, tungkol sa mga pagmumura, sa mga pagbabanta na napapanood ng lahat, never to napanagot. Pero yung ibang mga abogado, kapag nagmura, nasampahan ng kaso, nadidisbar pa nga. Itong mga to, wala Lagi silang acquitted Kasi acquitted in the sense na walang kaso. Wala naman Kahit yung pinagsasapak ng sheriff, wala naman nangyaring kaso, di po ba? Kung meron man, ano ba nangyari doon? So, ang mga gantong pangyayari, para bang sumasalamin sa kaibahan ng trato ng batas sa ordinaryong Pilipino sa mga makapangyarihan. So, hinahanap nila yung accountability. Ito na siguro yun. Patunayan nila sa impeachment court na totoong may Mary Grace Piatos at totoong nagamit yung 612 million sa tama. Ang katwiran kasi nila,
confidential fund nga eh. Pag confidential fund, secret, kumbaga, mga kababayan. Delikado pong statement yon. Kasi kung yun lang palang paraan para hindi ka ma-question, naku po, imagine niyo na mga kababayan, ilang confidential fund kaya ang mapupunta sa kung sino-sino. Kung hindi pala hindi pala pwedeng questionin yan. Hindi naman yan hindi naman yan isang paraan para malibre ka sa pananagutan, mga kababayan. So, siyempre, meron ka pa rin pananagutan. Kaya nga, kung wala ka naman tinatago, di ba? Sabi nga ni Luis to kanina, if the acquisition of your health is properly executed, wala ka dapat recorded. Dapat yan, madaling ipakita. Kaso nga po yung BIR box natin kanina, mga kababayan, yung pinababalik ni Senator Chis Escudero, dahil yun naman naiintindihan natin mga kababayan, mahirap mailagay sa alanganan ng impeachment court kasi may mga rules diyan, may mga batas patungkol sa mga record na ganyan no. Maganda sana kung yung presidente mag-utos kasi yun, pwede yun. Di po ba? Hindi ko lang din, balik lang po tayo dito mga kababayan dun sa naging palitan ng opening remarks ng dalawang kampo kung saan nga mga kababayan, hindi ko meron pang pagkakataon mga kababayan medyo agresibo yung si Attorney Sison. Pero ganun pa man, hindi ko lang din maintindihan bakit hindi nila sinagot yung mga argumentong pinaliwanag. Halimbawa, yung 612 million, di ba yung Meron Grace Piatos. Ang sinabi lang nila, parang sa summary ko, pinupolitika lang. Binibigyan ng mga isyung negatibo, naratibong negatibo ang Vice Presidente para magulo ang tao. Pero may pinapakita May pinapakitang argumento. Although, korte na bahala mag-decide, mga kababayan. Sila bahala mag-decide kung may bigat ba yon, karapat dapat bang hatulan ng conviction o acquittal. Bahala na sila doon. Anyway, ibang issue na naman yan, yung dahil sa threshold na sinabi na nga ni Senator Chis Escudero kung anong susundan nila ngayon. Sa ngayon, mga kababayan, kasi hindi natin alam kung may mag-a-apply dyan sa Supreme Court kung ano talaga ang threshold dahil nga nagugulo nga dahil doon sa bilang ng quorum na nangyari noong June 3, kung kumbaga ano mga kababayan, at meron namang jurisprudence ang ating korte diyan, yung Avellino versus Cuenco 1949. Pero meron nang petition si Senator Alan Cayetano tungkol diyan na hindi pa naman nadidesisyonan. Hindi natin alam kung didesisyonan pa yan ng Korte Suprema dahil nagkaroon na nga ng opisyal na paghahalal ng mga chairmanship at ng mga officer ng Senado noong June 17 sa special session, mga kababayan. So ngayon, ang nakikita lang natin, dahil natapos din agad no? 3 oras lang Although mahaba-haba yun. Pero siguro sa mga susunod na araw, kapag may umatindang mga testigo at mga ebidensya yan, baka mahaba-haba na yan mga kababayan. Naku, tutukan natin yan. At ganoon din, yung gusto mangyari nila Cayetano nila Padilla, na makapunta sana doon yung mga ibang senador na mayroong kumbaga nade-deprive ng kanilang liberty kasi nga nakakulong sila Marcoleta, sila Jinggo Estrada dahil sa mga kasong kinakaharap nila. Kasi kung suspendido po sila base sa Section 5 ng Republic Act 7080 dahil sa kanilang kasong plunder, hindi po sila pwedeng mag-participate kasi suspendido sila Wala, di ba? Hindi nila pwedeng i-execute yung functions at powers ng kanilang opisina, mga kababayan. So ngayon, hindi natin alam kung ano magiging hatol niya, kung magkakakokus sila o kung ano mang session na kailangan nila gawin para mapagpag-desisyonan. Kung magre-request sila sa Sandigan Bayan na palabasin muna yung dalawa yun. Kakatuwa lang, no, mga kababayan, no? Yung mga ordinaryong Pilipino, hirap na hirap sa mga simpleng request. Pero dito sa mga to, parang ang dali-dali, no? Dapat magbantay tayo, mga kababayan. Mapa-pro Duterte kayo, mapa-pro Marcos kayo. Ako pinagbibintangan pro Marcos. Hindi, mga kababayan, ako ay para sa katotohanan. Hindi ako maka-Duterte, hindi rin ako maka-Marcos. Pero, dinasabi ko, mga kababayan, yung tama. Kaya ako naman pinagtanggol si Marcos yung mga nakaraan kasi tama yung sinasabi niya.
nakabase tayo sa sinasabi at doon sa dokumento. Bakit, katulad ng isang tanong, ng isang nag-comment sa akin, no? Bakit daw si Marcoleta may plunder case, 75 million lang naman ang natanggap pero si BBM nakatanggap din naman ng donation sa kampanya pero walang plunder. Pinaliwanag ko po yan sa isang video pero ang summary, kasi po yung mga elemento ng plunder pasok kay Marcoleta at inaamin niya. Tumanggap siya ng 75 million sa tatlong tao magkakaibang araw habang siya ay kongresista. Si BB at hindi po niya yung dineklara sa kanyang statements of assets, liabilities, and networks at sa kanyang SOSE, statements of contributions and expenditures. Samantala, si BBM, lahat ng donations niya, dineklara niya, mga kababayan, at nung tumatakbo siya noong 2022, hindi siya kahit na anong government official. Wala siyang posisyon. Galing siya sa 2016 election, vice president na natalo siya, hindi siya tumakbo ng 2019. So lumalabas, 2022, private citizen siya. So wala pong plunder. Hanggang dito po muna mga kabayan, sana po may natutunan tayo ngayon. At kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po sana kayo, comment at like. Hanggang dito po muli, AJ Commentaries. Maraming pong salamat sa inyo.